Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At katulad po ng ating mga inaasahan sa rabay, na hindi siya nakakalimot na magbigay ng aral. At sana po tayo na nakakarinig, may mabago sa atin para po sa ating ikatututo. Yung ating mga kapusuan, yung ating mga pananalita at gawa, sana magkaroon ng pagbabago para sa ikabubuti. Para po sa ating mga sarili at higit sa lahat, para po sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na kung tayo po ay mga magulang na para sa ating mga anak, o kaya kung tayo po ay mga lolo at lola na para sa ating mga apo. Kaya talasasan natin ng kwento na ibinigyan ng ating rabay. Sa pamagat na ibinigay ng ating rabay, ipinapaunawa ng rabay at ipinapaalala kung sino ang ating Ama at Elohim na nagbigay sa atin ng ating buhay at nagbigay sa atin ng ating pagpapalang pananampalataya. Dahil ang pamagat po ng ating aral ay may pamagat na Aya, Asher, Aya. Ito po yung Hebrew na kahalintulad ng nasusulat sa Exodus chapter 3 verse 15 na I will be what I will to be. So talasasin natin ang kwento. Now ito po ay pagpapaalala sa atin ng ating rabay kung gaano ang kapangyarihan ng Ama sa atin na kanyang ginagawa araw-araw. At anuman po yung mga nasa bagabag sa atin, maalala natin ang kwento na ang ating Ama ay hindi nagpapabaya. Hindi siya natutulong. Hindi siya nakakalimot. At kung ano yung ating hihilingin sa Kanya, siya daw yung magiging hiling ng iyong pagpapala. Kaya mga kapatid, talasasin natin ang kwento. Ito'y paalala sa atin na tayo ay huwag makalimot at huwag tayong mawalan ng pag-asa, bagamat tayo po ay nasa gitna ng ating mga bagabag. Now, simulan natin ang kwento dito sa aklat ng Pangalawang Hari. Ang aklat ng Pangalawang Hari ay may kinalaman doon sa isang bao. Now, kilala niyo yung bao. Kaya sa mga women's ministry, siguro alam nila yung kwento ng bao. Pinag-aralan daw nila ng nakaraan. Kasama ito sa kwento ng ating rabay. Ang kwento rito ay yung isang bao na nawalan ng asawa at marami siyang pangangailangan. At ang unang pangangailangan ng baong ito yung kanyang ikabubuhay. At sa ating mga panahon, mga kapatid ko, may mga pagkakataon na tayo din ay nasa bagabag. Medyo meron sa atin na minsan nawawalan ng hanap buhay, kung kaya nagkakasakit yung ating mga padre di pamilya, wala tayong may isasaing, wala tayong makain, kumbaga. At ang ating mga pangangailangan kumbaga napakabigat sa ating mga puso. Pero talasasin natin ang kwento, ang sinasabi ng ating Ama na siya ay Aya, Asher, Aya. Ako ay magiging ako kung paano mo ako ipapanalangin sa iyong pangangailangan. Now, talasasin natin ang kwento dito sa Pangalawang Hari, chapter 4. At makikita natin na sa pagpapala ay hindi nagkukulang ang Ama. Kapag tayo ay nananampalataya at may nakikitang pag-asa. Now, ang kwento dito sa chapter 4 ay namatayan itong bao na ito ng kanyang asawa. At nabalita sa kanya na paparating si Propeta Elisha. Now, alam ninyo mga kapatid, kung tayo ay may pananampalataya at narinig natin na ang lingkod ng Ama ay malapit sa atin, lalo na kung tayo po ay nasa bagabag, nasa mga sakit, nasa mga pangangailangan, alam po ninyo, bakit hindi natin subukan na ipaalala sa ating Ama sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod yung ating mga pangangailangan? Alam niyo, may mga pagkakataon na kailangan natin ng medium. Pag sinabi kong medium, kailangan natin ng dagdag na magpapaalala ng ating mga pangangailangan. May mga pagkakataon kasi na sa ating mga bagabag sa buhay,
parang nagkukulang tayo ng pagtitiwala. Ano po? Kaya may mga tinatawag tayong mga kapatid sa pananampalataya na magpapaalala sa atin kung gaano kadakila si Amang Yahweh. Ganito ang kwento ng babae, Bao. Dito sa chapter 4, nang mamatay ang kanyang asawa, nabalitaan niya na paparating si Elisha, ang lingkod ng Ama. Kaya sabi dito sa verse 1, sabi niya, sumigaw nga kay Elisha ang isang babaeng Bao na asawa ng isang anak ng propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot kay Amang Yahweh. So, alam po ninyo, kung kapag tayo po ay may masasabi nating ipagsasanggalang na gawang kabutihan para sa pangalan ni Amang Yahweh, meron tayong karapatan na sabihin na Amang Yahweh, sabihin natin, meron akong ginawang mabuti para sa iyo kahit papaano. Maalala mo sana ako. Ako ay nasa kabagabagan. Parang ganito ang sinabi ng babae. Sabi niya, ang aking asawa ay lingkod at takot kay Amang Yahweh. Meaning, siya ay matuwid na lingkod. At siya ay nagkautang. At ang pinagkakautangan niya ay narito sa aming bahay at kinukuha ang aming mga anak bilang pambayad utang. Now, alam po ninyo, yung mamatayan ng asawa is one thing. Yung kukunin pang yung mga anak na pambayad sa utang ng asawa mo at walang matitirang kasama ka, yun po ay another thing na hindi mo maiinda. Ano po? At ito yung pangangailangan ng babaeng Bao. At ito namang si lingkod na Elisha, nasa kanya yung talagang pagtulong. Dahil nang marinig niya yung babaeng Bao, sabi niya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin. Wow! Anong sabi ng ating pamagat? Aya, asher, aya. Hilingin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko at gagawin ko para sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng aya, asher, aya. Actually, pinalitan ko yung kwento ng chapter 3, verse 15 sa Exodus. Inilagay ko yung asher, yung aya, asher, aya. So sabi ni Elisha, anong gagawin ko sa iyo, saysayin mo sa akin? Anong gusto mong mangyari, babaeng Bao? Kaya kung kayo po ay may pangangailangan, mga kapatid, sabihin po ninyo, in tonto, yung mga pangangailangan ninyo, direkta kay Amang Yahweh. Dahil sabi niya, aya, asher, aya, ako ay magiging kung ano yung gusto mo. Kaya sabi ni Elisha, ano ang gusto mong gawin ko, saysayin mo sa akin. Anong mayroon ka sa bahay? At sinabi ng babaeng Bao, ang iyong lingkod ay wala anumang bagay, maliban sa isang palyok ng langis. Ako'y wala, lingkod na Elisha, maliban sa palyok ng langis. At nang sinabi ni Elisha, nang magkagayon ay sinabi ni Elisha, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng maraming lalagyan ng langis na tapayan sa mga kapitbahay. At huwag kang maghihiram ng kaunti. Ibig sabihin, manghiram ka ng marami. At ikaw ay papasok, at ikaw ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at ibubuhos mo ang palyok ng langis doon sa mga hiniram mong mga tapayan ng langis at itatabi mo hanggang sa mapuno. At gayon nga ginawa ng babaeng Bao at ng kanyang mga anak. Ang ginawa nila, nang makahiram sila ng mga tapayan, isinara nila ng pintuan. At sinimulang ibuhos ng babae ang kanyang palyok na may langis. Maliit yung palyok. Ano po? Alam niyo yung maliit na palyok? Maliit po yun na parang, kumbaga sa atin, parang pitcher. Ang liit. At yung mga tapayan, malalaki. So, imagine ninyo na yung palyok na maliit, pupunuin yung mga tapayan. Yun ang pagpapala ng Ama. Ano po? At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak. Verse 6. Dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi ng kanyang anak, wala na pong sisidlan. Lahat po ay puno na. At ang langis ay tumigil. At then, anong ginawa ng babaeng Bao? Siya bumalik kay Elisha at sinabi, lingkod ng Elohim. Ano po? Anong gagawin ko sa mga langis? Sabi ni Elias, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at mabuhay ka
at ang iyong mga anak sa natira. Mga kapatid, ito po ay isang kwento ng pagtitiwala na sa panahon na tayo po ay nasa bagabag, walang-wala kung minsan. Said na said kung minsan. Hindi natin alam kung saan mangungutang. Ang lagi po yung isipin yung sinabi sa akin ng ating rabbi, wala daw sa atin ang mamamatay na dilat ang mata. Yun ang sinabi niya sa akin. Ano po? Ha? At ipinapasabi ko naman sa inyo na tayo ay magtiwala sa Ama. Dahil sa oras po ng ating mga kabagabagan, mayroon at mayroong tutulong sa atin. Tandaan po ninyo. Hanggat ipinaparating ninyo ang inyong kahilingan kay Amang Yahweh. Ano po? Bagamat hindi natin makikita na mahuhulog siguro yung mana mula sa langit, katulad na nangyari sa panahon ng mga propeta, panahon ng mga Israelita, o mahuhulog yung pangangailangan mo mula sa langit. Ano po? Magpapadala ang Ama ng kanyang mga lingkod para ibigay ang ating mga pangangailangan. Ano po? Para maibsan ang ating mga paghihinagpis at maalala natin na mayroong aya, asher, aya. Ano po? Mayroong Ama na magbibigay ng ating mga hinihingi. Ano po? Sa oras ng ating pangangailangan, katulad ng babaeng ito, anuman po yung ating mga bagabag, siya po ay darating na may kasamang pagpapala. Ano po? Sumunod na kwento. Kwento ni Jose. Nawala niyo siguro yung kwento ni Jose sa mga women's ministry. Halos mabasa na nila yung buong Biblia. Ano po? I pray na matira lahat yung mga kwento, para may kwento nila sa kanilang mga apo. Ang sumunod na kwento ay panahon ni Jose. Now, sa mga nakakaalam sa kwento ni Jose, alam natin ang kwento na si Jose ay paboritong anak ng kanyang amang si Israel. Ayan. Dahil si Jose ay panganay ng kanyang pinakamamahal na asawang si Raquel. Now, dumating ang kwento na siya ay naging kaaway ng kanyang mga kapatid. Dahil sa inggit. Dahil si Jose ay nasa espiritu ng Ama. Ano po? Siya ay kinakasihan, kumbaga. At dahil sa kwento, nagalit ang kanyang mga kapatid at pinagtangkaan siyang patayin. Pero at the end of the day, hindi po natuloy yung pagpatay sa kanya, kundi ang nangyari, siya po ipinagbili sa bandang Ehipto. Ano po? Siya po ay naging, masasabi natin na mayordomo sa bahay ni Kapitan Potifar. Ano po? At lahat ng mahawakan ni Jose ay pinagpapala. Pero nangyari na pinagbintangan si Jose na gagahasain daw niya yung asawa ni Potifar. Kaya siya po ay pinakulong. At sa kulungan, siya po ay nanatili for 12 years. 12 years po siya sa kulungan. Now, imagine ninyo na ilagay ninyo ang inyong sarili kay Jose na dating paborito ng kanyang ama. Ano po? Ginawan pa nga siya ng coat of many colors. Paborito ng ama, and then all of a sudden, napuntang ipinagbili bilang alipin, and then maliban doon, siya pa po ay nakulong for 12 years nang walang kasalanan. Ano po? May mga pagkakataon na may nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, na hindi natin alam yung kwento. Pero talasasin natin ng ating Ama, Aya, Asher, Aya, ay nakakakilala ng mas mabuti kung ano ang para sa atin. Alam ng Ama na sa kinabukasang darating o sa future na darating, magkakaroon taggutom. At kailangan niya ng takapagligtas sa sangbahayan ni Israel para manatili ang lahi niya dito sa lupa. At ginamit niya si Jose. Pero hindi alam ito na Jose. Ano po? So, may mga pagkakataon na hindi natin alam ang kwento ng ating buhay. At may mga kwento tayo sa ating buhay na puro bagabag. Na para bang hindi natin alam kung hanggang kailan yung darating na umaga. Kay Jose, it is 1 year kay Potifar. Excuse me. 12 years sa kulungan, so it is 13 years. Ano po? Pero dumating ang umaga ni Jose. Ano po?
after na siya po ay itanyag bilang gobernador. So maalala natin ang kwento ng ama na kanyang sinabi doon sa Awit chapter 30 verse 5, sabi niya na ang gabi ay magtatagal. Ano po? Iiyak tayo sa tagal ng gabi. Ano po? Pero alam natin na sa umaga, ano po? Ando doon yung tuwa. Ano po? Joy comes in the morning. Ano pong sabi niya? Awit chapter 30 verse 5. Puntahan po natin para maging sigurado po tayo sa ating sinasalita. Awit 30. Awit ba yun? Awit 30 verse 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Sa panahon ni Jose, galit ang naramdaman niya. Bakit? Nakabilanggo siya for 12 years. Kaya sa kanyang sarili, ito ay galit at parusa ng ama. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pero nakalimutan natin na ang ating buhay ay nasa mga mata ng ama. Hindi siya nakakaligtaan na tayo ay kanyang tingnan at tulungan. Pag-iyak ay magtatagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Ano? Kagalakan ay dumarating kailan? Sa kinaumagahan. So dumating ang umaga ni Jose, kailan? Nung siya po ay itanghal bilang gobernador. Alam niyo ang kwento, dahil sa kanyang panaginip. At sino nagbigay ng kanyang pangunawa sa panaginip? Ang ating Asher, Aya. At nang maalis sa pagkakulong si Jose at siya nakapag-asawa at nagkaanak, ang tinawag niya sa anak niya ay Manase. At alam po niyo kung anong sabihin ng Manase na sinabi ni Jose? Dito sa Genesis chapter 41 verse 51. Genesis 41:51 ay ganito ang sinabi ni Jose kung bakit niya tinawag na Manase ang kanyang panganay. 41:51. At tinawag ni Jose ang pangalan ng kanyang panganay na Manase sapagkat sinabi ni Jose, ipinalimot ng ama sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. Meaning, ipinalimot ng ama ang aking kahirapan. Nakalimutan niya kung bakit siya ipinagbili. Nakalimutan niya kung bakit siya nabilanggo. Nakalimutan niya yung kanyang kahirapan. Bakit? At the end of the day, siya ay pangalawa sa buong Ehipto bilang gobernador ng Paraon. And then, nang matapos ang kwento ni Jose sa kanyang mga kapatid dahil sa gutom, nabasa niya, sinabi niya dito sa Genesis chapter 45 verse 5. Chapter 45 verse 5. Ito ang sinabi ni Jose. Chapter 45 verse 5, sabi ni Jose, at ngayon, huwag kayong magdalamhati, sabi niya sa kanyang mga kapatid, o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng ama sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Aya, Asher, Aya. Alam ni Amang Yahweh kung ano yung ating kinabukasan at alam niya ang ating mga paghihirap. Ano po? Ganito rin po sa ating panahon, mga kapatid. May mga pagkakataon na nangyayari sa atin na hindi natin nauunawa. Aaring sa ating sarili, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, na parang mga pagsubok sa atin. Pero, magtiwala sana tayo, ano po, na at the end of the day, ang ating Ama ay maunawaing Ama at mapagpalang Ama. No po, hindi po siya magpapabaya. Hindi po niya tayo iiwanan at pababayaan man. Sumunod na kwento, Pangalawang Hari, chapter 6. Kwento uli ni Elisha. Ito pa ang kwento ni Elisha. Pangalawang Hari, chapter 6. Ang kwento naman ito ay sa kapanganib ng buhay ni Elisha. Ano po? Ang kwento rito ay si Elisha ay nasa panganib.
na siya ay lusubin at patayin ng mga taga-Assyria. At ang nangyari pinalibutan yung kanyang bahay. Ano po? Pinalibutan ng mga mandirigma ng bansang Assyria. And then, kinaumagahan ang kanilang balak, lusubin si Elisha at dakpin at patayin. Kaya nang lumabas yung kanyang alipin, kinaumagahan, natakot siya. Bakit? Ang nabungaran ng kanyang alipin ay mga karwahe, mga kawal na handang makipagdigma. Now, ito'y panahon ni Elisha na siya ay nasa gitna ng panganib. Ano po? Parang ng panahon ng ating mga kapatiran, nasa gitna ng bagyo. Super typhoon ang sabi. Po. At nakita ko nga sa satellite kung gaano kalakas yung bagyo. At ang sentro, nakita ko pa sa Facebook, lumapag sa Dinalungan Aurora alas 9:10 ng gabi. Alam ko ninyo, bago dumating ang bagyo, nanalangin na tayo na iiwas ang ating mga kapatiran doon. And then, nang marinig ko yung balita na bababa siya ng 9:10, nanalangin ulit tayo na hindi magpapabaya ang Ama. Sa gitna ng ating mga kabagabagan, hindi natin alam kung anong kapangyarihan mayroon siya Amang Yahweh. Ganito rin sa panahon ni Elisha. Nang makita nga ng alipin ang dami ng mga karwahe at mga kawal at mga mandirigma, natakot yung alipin. At sinabi niya kay Elisha, Amo, tignan mo ang mga kalaban. Ito ang kwento sa Pangalawang Hari, chapter 6, verse 17. Itataas ko sa verse 15. Pangalawang Hari, chapter 6, verse 15. At nang ang lingkod ni Elisha ay magbangong maaga at lumabas, narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karwahe ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi, sa aba natin, Rabay. Paano ang ating gagawin? Sa aba natin, Rabay. Parang ganun po din tayo kapag tayo po ay napapalibutan ng mga sakuna. Nung panahon ng, sabi ko nga sa inyo, alam ko yung mga kapatiran natin sa Dinalungan, habang paparating yung bagyo, hindi po sila, nakalimot na manalangin at hindi sila tumigil sa kakapanalangin probably hanggang hindi nakakaraan yung bagyo. Ako man din siguro, kapag tayo ay nasa gitna ng ganon, talagang magmula nang dumating ang bagyo siguro hanggang sa hindi nakakaalis, lagi ko rin sasabitin, Amang Yahweh, iligtas mo kami sa bagyo. Amang Yahweh, maawa ka sa amin. Alalahanin mo, Amang Yahweh, ang iyong mga lingkod. Ano po? Ganon ang sinabi din ni Elisha. Dahil nang makita ito ng kanyang alipin, sabi niya, Amo ko, anong gagawin natin? At ang sabi ni Elisha ay ito, verse 16, at siya sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. So, ganun din sa ating mga kapatiran na nasa gitna ng bagabag, huwag tayong matakot. Dahil ang sumasa atin ay mas marami kaysa sumasa kanila. Now, tandaan nyo ang kwento, hindi mabibilang ang anghel ng Ama. Ano po? Hindi mabibilang ang anghel ng Ama. Kaya, nang ito'y sinabi ni Elisha, na nag-aalala ang kanyang alipin, anong sabi ni Elisha sa verse 17? At si Elisha ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Amang Yahweh, na idilat ang mga mata ng aking alipin. At idinilat ni Amang Yahweh ang mga mata ng binata at nakita ng binata na ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa palibot ni Elisha. Ibig sabihin, mas marami yung anghel na nakapalibot sa bayan kaysa doon sa hukbo na lumibot sa bayan. Mas marami yung anghel. Pero hindi ito nakita nung binata. Pero alam ito ni Elisha. Now, sa atin, nakita ba natin yung mga anghel na bumasag doon sa bagyo? Nakita ba natin yung mga anghel na iniiwas yung mga tahanan ng ating mga kapatiran? Hindi.
Pero sa mga nananampalataya, alam nila na mangyayari. Ano po? Sa atin na nananampalataya, na may mga bagabag sa buhay, darating yung ating mga hinihingi. Sa atin na may mga nararamdamang sakit, alam natin na tayo pagagalingin ng Ama. Sa atin na nakakaramdam ng mga pangangailangan sa buhay, alam natin na darating sa atin ang tulong. Aya, Asher, Aya. I will be what you want me to be. Ano po? Alalahanin po natin ang mga kwento ng ating rabay. Para po tayo ay lalong magtiwala. Dahil ang mga kwentong ito ay para sa atin. Ano po? Sumunod na kwento. Kwento ni Hezekiah. Now, kilala nyo si Hezekiah. Ayan. Kilala nyo si Hezekiah. Si Hezekiah ay tapat na lingkod ng Ama. At nung siya nagkasakit, sabi ni Propeta Isaias sa kanya, Isaiah, sabi niya, mamamatay ka na. Now, imagine niyo kung dumating sa atin yung kwento na tayo ay dinapuan ng sakit. Lalo na yung dumating yung COVID. Bay, kala ko mamamatay na rin ako eh. Ano po? Bakit? Sabi ko, kung ito na yung aking araw, mahal naming Ama, huwag mong kalilimutan ng aking mga anak at ang aking asawa. Pero nananampalataya ako, nagagaling pa. Ano po? Ganon din ang nangyari ng panahon ni Hezekiah. Siya ay nagkasakit at sinabi ni Propeta Isaias sa kanya, Isaias, sabi niya, mamamatay ka na. Now, ang tanong, anong gagawin natin pag sinabi sa atin yung ganong kwento? Siguro kung tayo ay medyo matanda na, sabi natin, Amang Yahweh, salamat sa mga araw na ibinahagi mo sa akin dito sa lupa. Sana mamatay ako na maayos at payapa. Ano po? Pero sa atin na bata-bata pa, ano po, sasabihin niyo, Amang Yahweh, sabi niya, huwag niyo muna akong kukunin. Now, ang tanong, anong ating pwede nating irason? Nung panahon ni Hezekiah, meron siyang sinabi. Isaiah chapter 38. Ito ang sinabi ni Hezekiah. Nang malaman ni Hezekiah na sinabi ni Isaiah na mamamatay na siya, itong ginawa ni Hezekiah verse 2. Nang magkagayo, ipinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa pader at nanalangin kay Amang Yahweh. Nanalangin si Hezekiah. Now, hindi ba ganun din tayo? Instead na tayo po ay mag-atubili na pumunta sa doktor, instead na tayo ay mag-atubili kung saan tayo uutang ng ipanggagamot, imbes na tayo ay mag-atubili na matakot at magnervyos. Wait, bibig nga ng tubig. At magulumihanan, anong ginawa ni Hezekiah? Siya'y nanalangin. Now, si Hezekiah ba ay walang pera sa pagpapagamot? No. Hari si Hezekiah, so marami siyang pera. Wala ba siyang manggagamot? Marami siyang manggagamot. Pero dumaing si Hezekiah doon sa pwedeng manggamot sa kanya. Ano po? Now, hanggang saan yung ating pananampalataya, mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataon? Pag yung ating mga sakit, isasabihin ng doktor, tayo mamamatay na sa sakit natin. Parang kay Isaias, sinabi ni Isaias, mamamatay na siya. Ano po? Na kung tayo po ay nananampalataya kay Amang Yahweh at tapat sa ating mga hinihingi para sa kanyang ikaluluwalhati, siguro baka magaya natin si Hezekiah. Dahil sabi ni Hezekiah sa kanyang panalangin, verse 3, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, o Amang Yahweh, na iyong alalahanin, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso na gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasa. Anong sinabi ni Hezekiah? Amang Yahweh, alalahanin mo ang aking mga nagawang mabuti. Now, tanong natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Meron ba tayong may sasalita kay Amang Yahweh sa gitna ng ating mga bagabag? Sa ating panahon, meron ba tayong ginawang mabuti para sa kanyang dakilang pangalan? Ano po? Meron ba tayong ginawang mabuti para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan? Sa ikakalagaanap ng kanyang salita? Meron ba tayong natulungan na nagpasalamat kay Amang Yahweh dahil sa ating tulong na naibigay ni Amang Yahweh sa ating pagpapala?
sa ating buhay? Naibuhay ba natin ang mga salita na ating narinig at nabasa? Ito ang tanong sa atin. Dahil ganito ang ginawa ni Hezekiah. Ano po? Nang matapos yung kwento ni Hezekiah na pananalangin, ito ang nangyari. Verse 4, nang magkagayon ay dumating ang salita ni Amang Yahweh kay Isaiah na nagsasabi, Isaiah! Sabi ni Amang Yahweh, bumalik ka kay Hezekiah. At sabihin mo kay Hezekiah, sabihan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong luha. Kasi sabi ko kasi hindi natutulog si Amang Yahweh, lagi siyang nakatingin. Hindi nagpapabaya si Amang Yahweh, lagi siyang may alalay. Ha? Pinapadala niya ang kanyang mga anghel para tayo ay alalayan sa ating mga kabagabagan. Ituro sa atin ang tamang dapat nating gawin. Nakita ko ang iyong luha, sabi ng Amang Yahweh, narito, aking idaragdag sa iyo ang 15 araw, 15 taon sa iyong buhay. Wow! Naku! Sa oras ng ating mga kabagabagan, lalo sa ating mga kasakit-sakitan, walang pwedeng gumaling magpagaling sa atin. Tayo man ay pumunta sa doktor, tayo man ay uminom ng gamot, mga kapatid ko. Unahin natin na tawagan si Amang Yahweh bago natin puntahan yung mga doktor natin. Unahin natin na tawagin natin si Amang Yahweh bago natin puntahan yung mga bagay na iniisip natin, wala tayong pampagamot dahil wala tayong pera. Pero yung doktor natin, direct line tayo doon sa langit. No. Yung doktor natin ay direct line tayo sa langit. Tandaan po natin, ano po? Aya, Asher, Aya. Ako ay magiging ako kung ano ang gusto mo. Ano po? Sumunod na kwento. Ano po? Ha? Yung kwento ng tatlong magkakaibigan. Ayan. Sa gitna ng panganib. Eto. Ha? Sa gitna ng kanilang mga pagsubok sa pananampalataya, sila'y hindi natakot. Daniel. Ang mga piniling kwento ng ating rabbi nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay, nangyayari sa mga susunod na mga panahon at higit sa lahat mangyayari sa mga pagsubok ng ating pananampalataya. Daniel chapter 3 verse 24. Ang kwento rito nagpalabas ng kautusan ng hari na walang pwedeng, anong sabi niya? Na lahat ng kanyang mga sakop, pag narinig ang mga tambuli at mga tunog ng mga pangmusika, sila ay luluhod doon sa ginawang rebulto ng hari. Pero ang tatlong magkakaibigan na ito, kilala nyo sila, di ba? Sino ba yung tatlong magkakaibigan ito? Si Hananiah, si Misael, at si Azariah. Ano po? Si Hananiah, si Misael, at si Azariah. Sabi ng aking asawa, si Meshach, Sadrach, at Abednego. Yun ay pangalan nila sa Babylonia. Pero ang pangalan nila sa Hebrew ay Hananiah, Misael, at Azariah. Ano po? Verse 24. Sabi niya dito, nang magkagayoy si Nebukadnezar na hari ay nagtaka. Anong ginawa niya? Nang ang tatlo ay hindi yumuko doon sa rebulto ni Nebukadnezar. Dahil sabi ni Hananiah, dito sa verse 16. Puntahan natin yung verse 16. Si Hananiah, si Misael at si Azariah ay nagsisagot at nagsabi sa hari, Haring Nebukadnezar, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Elohim na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Nung sabi ng tatlo, mahal naming hari. Ang aming Elohim na aming pinaglilingkuran, sabi niya ay may kapangyarihang magligtas sa amin. Hindi kami kailangan magpaliwanag sa iyo na hindi kami luluhod sa rebulto mo, sabi niya. Maililigtas kami ng aming Elohim. Pero ito yung matindi sa sinabi ng tatlo. Verse 18. Ngunit kung hindi, ibig sabihin, kung hindi man niya gugustuhin na kami ay maligtas. Talasasin mo, o hari,
hindi kami pa rin maglilingkod sa iyong rebulto, ni sasamba man sa imahe na iyong itinayo. Anong sabi ng tatlo? Kami ay lingkod ng aming Elohim. Siya ay makapagliligtas sa amin, sabi nila. Pero kung hindi man nyo gustuhin na kami maligtas, sabi niya, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto mo. Yun ay pananampalataya. Ano po mga kapatid? Now, sa ating panahon, darating ang araw, itatanong din tayo sa ating pananampalataya. Sino ang ating sinasamba? Masasabi kaya natin ng ating sinasamba ay si Amang Yahweh, ang ating rabay ay si Yahshua Messiah, samantalang ang tabak ay nakaamba sa ating liig. Ang baril ay nakatutok sa ating sentido. Ano po? Masabi kaya natin na si Amang Yahweh ang ating Elohim at ang ating Rabay Yeshua ang ating manunubos. Masasabi rin kaya natin na siya ay pwedeng magligtas sa atin at kung hindi man niya tayo ililigtas, hindi pa rin tayo sasamba doon sa ipapasamba sa atin balang araw. Ang nangyaring kwento, itinapon yung tatlo doon sa hurno. Sa sobrang init ng hurno, namatay po yung naghagis sa kanila. Pero ang nangyari, ano po? Verse 24. Nang magkagayong si Nebukadnezar na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di ba ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? At sila nagsasagot, tama po, hari, 3. At ang hari ay sumagot, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. Sila'y walang pasok at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng Elohim. Hallelujah. Sino ang kasama ng 3? Isang wangis na anak ng Elohim. Hindi po nasunog yung 3, hindi nangamoy, usog yung kanilang mga damit. No po. Siya ang ating Ama at Elohim. Aya, Asher, Aya, ay tagapagtanggol nila at nagligtas sa kanila sa hurno na nagliliyang. Sa ating panahon, magawa ka rin kaya natin ang kwento ng 3 lalaking ito na sa gitna ng kanilang mga panganib sa kanilang mga buhay, hindi nila inalintana na sila ay mamamatay. Bakit? Ang kanilang pangunawa, ililigtas sila ano po, ng kanilang Elohim. Ililigtas din tayo ng ating Elohim. Ngunit kung hindi man gustuhin ni Amang Yahweh na tayo iligtas niya sa panahon na yaon na ating hihingin, manampalataya pa rin sana tayo. Ano po? Dahil, maalam niyo bang nakasulat dito sa sinasabi niya sa ang tawag dito sa Hebrew chapter 11 verse 6. Chapter 11 ba? No. Yung sinasabi niya na ang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Aklat ng Mateo. Mas mabilis daw yung Mark 8:35, sabi ng asawa ko. Hindi na daw sa Mateo, mas mabilis daw sa Mark. Mark 8:35. Mark 8:35. Dahil sabi ko Mateo, sabi ng asawa ko 8:35 ng Mark. Ito. 8:35 ng Mark, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa mabuting balita ay maililigtas yaon. Nailigtas ba ng 3 yung kanyang buhay? Yes. This life, nung panahon nila, at life everlasting sa darating na araw. Bakit?
Hindi nila ipinagkaila o hindi nila, anong tawag ito, itinanggi. Hindi nila ikinatakot na sabihin kung sino ang kanilang Elohim. At hindi sila natakot na hindi sumamba doon sa libulto. Dahil iisa lang dapat ang ating sasambahin at luluhuran. Si Amang Yahweh lamang, na siyang ating Ama at Elohim, at ang kanyang manunubos na ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Ano po? Sumunod na kwento. Kwento ni Saul at ni Silas. Now, kilala nyo, narinig nyo na ba ito? Hindi ko alam kung narinig nyo ang kwento na ito. Bago siguro ito sa inyong pandinig. Ha? Si Saul at si Silas. Now, si Saul at si Silas ay nung panahon ng mga Roman Empire at ng mga Sanhedrin Council, sila po ay nangangaral sa Jerusalem. Sila po ay nangangaral. Patay na ang rabay dito. Nangangaral po sila tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Rabay Yeshua. Pero sila po'y hinuli. Ano po? At inilagay sa kulungan. Ano po? And then, habang si Saul at si Silas ay nasa kulungan, sila ay nananalangin at umaawit. Sila ay nananalangin at umaawit. Alam po ninyo, nasubukan nyo na ba na kayo ay umawit pag kayo po ay nasa bagabag? Nasubukan ko na po yung umawit habang nasa bagabag. Mas mararamdaman ninyo yung inyong pangangailangan kay Amang Yahweh kapag kayo po ay umawit, and then sasabayin ninyo ng panalangin. Ganito po ang ginawa ni Elias at ni Silas. Bakit? Wala silang inaasahan na maglalabas sa kanila. Wala silang pangpiyansa. At ang naghihintay sa kanila ay kamatayan o kaya ay hagupit sa latigo. Pero nung panahon na sila po'y ikinulong, dahil sila ay pinagbabawalang mangaral at magbalita ng mabuting aral ng ating Rabay, hindi po nila sinunod yung sinasabi ng mga tao, kundi sila nagpatuloy sa pangangaral. At ang nangyari, sila ay kinulong dahil dito. Now, sa ating panahon kaya, pag pagbabawalan tayo na ipangaral ang mabuting balita ng Ama, tayo kaya ay matatakot din. Ano po? Ito yung kwento ni Silas at ni Saulo. Aklat na mga Gawa, chapter 16. Verse 22. Nang nangaral sina Saulo at Silas, ganitong ginawa ng mga tao sa Jerusalem. At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila, laban kay Saulo at Silas, at hinapak ng mga hukom ang kanila mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Anong ginawa po sa kanila? Nang hindi sila mapagbawalang mangaral, ano po? Bago sila inilagay sa kulungan, sila po ay pinaghahagupit. Hindi lang po kaunti sa'yo, pinaghahagupit ng marami. Dahil lang po sa pangangaral ng salita ng Ama. Ano po? Na siyang sinabi ng ating Rabay na pangaral. Verse 4. Na nang tanggapin ng gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Nilagyan pa nila ng pangawan. Nilagyan ng bakal yung kanilang mga paa. Ano po? Datapwat ng maghahating gabi na si Saulo at si Silas ay nananalangin at nagsisiawit ng mga himno sa Ama at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Now, ang ating Ama ba ay makakalimot? Hindi po siya makakalimot. Sabi niya sa ibang kasulatan, hindi kita iiwan o pababayaan man. Lalong-lalo na sa oras ng kabagabagan. Kaya sa darating na mga panahon, kung tayo ay mapapasama sa tinatawag na tribulation, baka mangyari ito sa atin. Ano po? Manampala tayo doon sa nagsabi, Aya, Asher, Aya. I will be what do you want me to be? Ano po? Anong hinihiling ng dalawang ito?
na maawang Ama sa kanila at sila'y palayain. Kaya habang sila'y nananalangin at kumakanta ng himno sa hating gabi, kaginsay-ginsay verse 26, sa kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Lumindol. Tinuga ng ating Ama ang lupa dahil kay Saulo at kay Silas. Nagkaroon ng isang malakas na lindol, nangagsiuga ang mga pundasyon ng bahay bilangguan. At kapag dakay nabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga tanikala ng bawat isa. Natanggal yung mga kadena sa kanilang mga paa. Ano po? At dahil dito, yung kapitan ng kulungan, pinalayas sila. Ano po? Pinalayas sila. Dinala sila sa kanyang bahay at doon sa loob ng bahay ng kapitan ng kulungan, sila po ay nagpabautismo. Ano po? Sila po ay nagpabautismo, nanampalataya sila at ang kanyang buong sangbahayan. Yun pong nagbabantay sa kulungan na kapitan ay na-convert po nang makita niyang himala na ginawa ng Ama kay kay Saulo at kay Silas. Aya, Asher, Aya. Now, ito ba ay mangyayari kung wala tayong pananampalataya? Hindi po. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew chapter 11 verse 6. Sabi po niya, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. Kung walang pananampalataya si Silas sa si Saulo sa pananalangin, sa tingin niyo, lilindol at mabubuksan yung mga pintuan ng kulungan at matatanggal yung mga kandado sa kanilang mga posas sa paa? Hindi po. Ganon din sana tayo, sa ating pananampalataya. Aya, Asher, Aya. Sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga may mga pangangailangan, huwag po tayong magulumihanan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dinggin po natin ang mga patutuo ng ating mga nanay sa assembly dahil sila nagbibigay sa atin ng dagdag ng pag-asa. Yung patutuo ni Nanay Inbit, ni Nanay Ligaya, ni Nanay Remedios, ni Nanay Delia, ni Nanay Nympha, ni kapatid na Teresa, kapatid na Marites. Ito po ay patutuo, kapatid na Obed. Mga kapatid, ito po ay patutuo para sa ating pananampalataya. Aya, Asher, Aya. I will be what you want me to be. Sunod na kwento. Kwento ni Pedro. Kilala niyo si Pedro? Now, alam niyo may mga pagkakataon ng Ama ay nagbibigay sa atin ng ating mga gawain na katungkulan. Katulad nung inutusan niya ng dalawang kanyang lingkod na si Brother Jonas at si Brother Noriel na manguna sa pangangaral sa bandang Davao de Oro Assembly. And I pray na manatili sila doon at dumating din yung pagkakataon na makapagpatayo tayo ng kapilya nila sa Davao de Oro Assembly katulad ng nangyayari ngayon sa Negros Assembly. Malapit nang matapos yung kapilya ng Negros Assembly, mga kapatid, sa tulong ng ating Ama na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Sa kanyang mga lingkod na nagbibigay ng kanyang tulong para matapos po yung kapilya. Anong sinabi ko? Kwento ni Pedro, John chapter 21. Eto, may mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay inuutusan ng ating rabay sa mga gawain. Ganito rin ang ginawa niya kay Pedro. John 21. John 21 verse 15. Ito. 21:15. Ito ang sinabi niya kay Pedro. Kaya't nang makapagtawing gutom sila, ay sinabi ni Yahshua kay Simon Kipa or Pedro, Simon, anak ni Yona, iniibig mo baga ako ng higit kaysa sa mga ito? Nung sabi ng ating rabay, Kipa, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?
Meaning, sa buhay na ito. At sinabi ni Pedro, Rabay, nalalaman mo na iniibig kita. Po, Rabay, sabi niya, nalalaman mo na iniibig kita. Anong sabi ng Rabay? Pakanin mo ang aking mga kordero. Pakanin mo ang aking mga kordero, sabi niya. And then, pangalawa, sinabing muli ng Rabay sa kanya, Simon, anak ni Yona, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, Rabay, nalalaman mo na kita'y iniibig. At sinabi ng Rabay, alagaan mo ang aking mga tupa. And then pangatlo, sinabi uli ng ating Rabay pangatlo, Simon, anak ni Yona, iniibig mo ba ako? Sagot ni Pedro, nalumbay si Kipa sapagkat sa kanya sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi ni Pedro, Rabay, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y aking iniibig. At sinabi ng Rabay sa kanya, pakanin mo ang aking tupa. Now, ito ay 3 ulit na sinabi ng ating Rabay kay Pedro. Pero hindi naunawaan ni Pedro ang kanyang salita nung siya nabubuhay pa. Kailan lang ito naunawaan ni Pedro? Nang wala na po ang Rabay at nang manguna si Pedro bilang apostol ng kanyang pananampalataya. Si Pedro po ay tumuyong pinaka-leader ng 12 apostol. Si Pedro po ang tumayo na pinaka-halimbawa ng mga apostol. Si Pedro po ang nanguna sa pangangaral sa salita ng ating Rabay. Si Pedro ay iniwan niya ang kanyang asawang si Eden. Ano po? At ang kanilang anak. At siya po ay nangaral at iniwanan ng kanyang pamilya. Ano po? At the end of the day, namatay ang asawa ni Pedro. At yung kanyang anak, iniwan niya sa kanyang biyanang babae. Now, dito natin makikita na may mga pagkakataon na kailangan natin ng sakripisyo para sa ating pananampalataya. Ano po? May mga pagkakataon na kailangan iwan natin yung ating mga gawain. May mga pagkakataon na kailangan iwan natin ang ating mga mahal sa buhay. Pag sinabing iwan, yung obligasyon natin sa kanila, kailangan nating tapusin. Bakit? Dahil meron tayong dagdag na obligasyon para sa ating Rabay. May mga pagkakataon na kailangan gawin natin ito mga kapatid dahil pinili tayo ng Rabay sa kanyang gawain. Kaya sa mga napipili pong mga deacon, mga pastor, dagdag sakripisyo po sa kanila po. Pero tandaan nyo ang kwento. Aya, Asher, Aya. Alam ng Rabay kung anong kanang ginagawa at kung ano yung ating manghihingin sa kanya. Kung hihingin natin na ingatan ang ating mga pamilya, iingatan niya. Kung hihingin natin na ingatan niya ang ating mga gawain, gagawin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Ito po. Ang kailangan lang sa atin ay maging masunuring lingkod. Ano po? Bakit? Ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay para sa kanyang bayang pinili. At kasama tayo sa kanyang bayang pinili. Ano po? Sabi niya dito sa Lucas chapter 13 verse 34. Lucas 13:34. Itong sinabi ng Rabay. At ito ang dahilan kung bakit tayo na napili na mangaral, hindi nakakalimot mangaral kapag araw ng Sabat. Ano po? Kapag araw ng pangangaral sa Bible study, pag pangangaral ng men's ministry, pag pangangaral ng women's ministry, ano po, hindi tayo nakakalimot. Bakit? Para sa ating mga kapatiran na gustong matuto. Ang Rabay ay ganun din. Alam nyo, ang dahil kung bakit siya pinadala dito sa lupa. Ano po? Alam natin sa Hebrew na sinasabi, bagamat siya ay Elohim, ay iniwan niya yung kanyang pagka-Elohim sa kaharian ng Ama. At siya'y nagkatawang tao at naghirap para sa atin. Ano po? Bagamat siya ay anak ng Elohim. Bakit? Yan sa pagmamahal niya sa kanyang piniling bayan. Sabi niya dito sa Lucas chapter 13 verse 34. Lucas 13:34. Ito ang sabi ng ating Rabay nung siya narito sa lupa. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak
na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw mo. Now, ito pong dahilan kung bakit tayo po ay may pangangaral. Itong dahilan kung bakit tayo ay nagpapatayo ng mga kapilya na ibinibigay ng rabay. Itong dahilan kung bakit tayo nagpapagawa ng mga Biblia. Now, ito ba ay para sa ating mga sarili? Hindi po. Ito ay para sa lahat ng kapurihan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tayo nagpapagal? Yes! May hinihingi ba tayong kapalit sa rabay? Wala. Ang kapalit lang na ating hinihingi, balang araw, maalala ng rabay ang ating pagpapagal at ibigay sa atin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. That's it. May mga pagkakataon na kailangan tayong magsakripisyo? Yes. May mga pagkakataon na kailangan tayong magtiwala? Yes. Pero tandaan natin ang kwento, Aya, Asher, Aya. Ako ay magiging kung ano ang gusto mo. Ako ay iyong magiging manggagamot. Ako ay iyong magiging tagapagligtas. Ako ang iyong magiging tagapag-provider. Ako ang magiging tagabantay. Ako ang iyong magiging kaligtasan. Ako ang iyong magiging magbibigay sa iyo ng gawain. At the same time, magbibigay sa iyo ng mga pagsubok sa pananampalataya. Bakit? Dahil ganito kita minahal, sabi ng ating Ama. Ipinadala ko ang aking bugtong na anak na mamatay para sa iyo, ating bayang pinili. Tayo po yun. Namatay ang ating rabay dahil sa atin, sa ating mga kasalanan. Marapat lang po ba nasuklian natin ang pagpapalang ito? Yes. Marapat lamang po nasuklian natin. At manampalataya tayo. Ano po? Itong dahilan kung bakit tayo ay pinili sa lahat ng mga tao sa lupa. Tingnan niyo siya mga kapaligiran, mga kapatid. Tayo ay pinili sa karamihan. Tayo ay mapalad. Nakasama tayo sa napili sa gawain ng rabay. Kaya anuman po yung mangyari sa ating pananampalataya sa mga susunod na araw, manampalataya po tayo. Opo. Magtiwala tayo sa ating Ama. Siya po ay ang ating Ama at Elohim, Aya, Asher, Aya. Kaya sabi na dito sa Isaiah 55 verse 6, Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya'y masusumpungan at magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Kung malapit noon ang kaligtasan, today, ngayon, ay mas malapit kaysa kahapon. Mas malapit ngayon kaysa nung una. Mas malapit ngayon kaysa nung panahon ng ating rabay. Ano po? Kaya habang naririnig pa ninyo ang sermon ng rabay, malapit pa siya. Dahil sinasabi sa aklat ni Amos, may darating na gutom at uhaw sa lupa. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ng Ama. Kaya mga kapatid ko, habang naririnig pa natin ang ating rabay na nangangaral, ang ating Aya, Asher, Aya, ay malapit pa. Ano po? Aya, Asher, Aya. Yan ang ating Amang Yahweh. Ano po? Na ginagawa ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Huling talata po natin dito sa aklat ng Roma chapter 10 verse 13. Roma 10 verse 13. Roma 10:13, sabi niya rito, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng ating Amang Yahweh, true Rabbi Yeshua HaMashiach, ay maliligtas. Sa mga nananampalataya ng ating Elohim at Ama, ay Aya, Asher, Aya, ay maliligtas. Ano po? Sa buhay na ito, at sa susunod na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang aral ng ating rabay. And I pray na tayo po may natutunan. Maalala natin ang kwento ng ating Amang Yahweh ay siya nating Aya, Asher, Aya. Siya ay magiging
kung ano yung gusto nating maging. Ano po? Ano man yung ating mga hinihingi, ano man yung ating mga hinaing, siya yun. Siya ang ating Amang Yahweh. Kung gusto natin siya maging manggagamot, siya magiging doktor natin. Kung gusto natin siya magbibigyan ng ating pagkain, siya magbibigyan ng ating pagkain. Kung siya ang gusto natin magtatanggol sa atin, siya ang magtatanggol sa atin. Kung gusto natin siya magliligtas sa atin, siya ang magliligtas sa atin. Sa lahat ng ating mga kabagabagan at mga suliranin sa buhay, siya ang ating aya, asher, aya. Ano po? Ako ay magiging sa gusto mo akong maging. Ano po? Salamat po sa ating Rabbi Yeshua muli sa aral na binigay po niya sa atin. At sana po ay may natutunan tayo. Maalala natin ang pagpapala ng ating Amang Yahweh sa lahat ng ating mga gustong maging sa Kanya bilang ating mga manunubos at tagapagligtas at ating great provider. Maraming salamat po mga kapatid. Maligayang Sabat po sa inyong lahat at masaganang tanghalian po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa bansang Pilipinas. Salamat po at shalom. Hallelujah.